kang katulad. Wala kang katulad, lalala 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 kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang magkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang magkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang magkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Sa bawat umagang kay ganda, simulang mapuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Wala sa labi kong nagpupuri. Wala sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may pabantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong may pabantay. Sa bawat umaga kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Wala sa labi kong nagpupuri. Wala sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko,
Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Jesus, sa buhay ko ika'y wala sa iyong may papatay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at tumapay. Wala sa iyong may papatay. Jesus, sa buhay ko ika'y nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papatay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at tumapay. Wala sa iyong may papatay. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama.
pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang Okay ka na? Yan, may ising na po si Inay. Okay, so, para po sa ating pagpapatuloy, papakilala ko po muna si Pastor Richard Delome. Siya po yung taga-wala po. Yan po. So, morning po. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning po. Ayan, medyo mas okay na. Not unlike kanina. Maraming salamat po sa praise and worship team. And of course, marami rin pong salamat sa presensya ng bawat isa na narito po ngayon sa bahay-sambahan ng Panginoon. Maraming salamat din po sa nandyan po sa online na kung saan ay nandyan po sila, nakaisa po natin sa paglilingkod. At sa pagkakataon pong ito mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo upang bigyan daan po natin ang pagkabasa ng banal na kasulatan na ito po ay hango mula po sa sulat na matatagpuan natin doon po sa aklat ng Efeso, chapter 2, verse 10, na ganito po yung ating mababasa. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa at pagkadinig po ng kanyang salita. At tayo pong lahat ay lumapit po sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Dakilang Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa kalakasan, sa kalusugan na taglay po ng aming pong pangangatawan. Pinagkaisa po ninyo, Panginoon, ang aming pong diwa, ang aming pong kaisipan, upang magkaisa po kami
na maitaas at purihin po namin ang iyong kadakilaan. Dalangin po namin na sa pagkakataon pong ito, na kayo po sana, Panginoon, ang siyang magbigay po sa amin ng sapat na kaalaman, sapat na talino, at sapat na pagkaunawa sa iyong mga salita. Nang sa ganon, Panginoon, ay matimo po ito sa kaibuturan ng aming pong mga puso at sa aming pong kaisipan. Kaakibat ng aming pong panalangin ay ang aming pong mga mahal sa buhay na kung saan po ay nasa malalayong lugar. Hindi man po namin alam ang kanila pong mga kalagayan. Hindi rin po namin alam ang kanila pong mga sitwasyon. Pero umaasa po kami, Amang Banal, na sa pamamagitan ng iyong tulong, kung gaano niyo po kami pinagpala sa dako pong ito, ay gayon din po nawa ang pagpapala na siya mo pong igawad sa kanila. Ilayo niyo rin po kami sa mga sakuna, gayon na rin po, Panginoong Diyos, mailayo niyo rin po kami sa anuman pong mga karamdaman. Manatili po sanang maging matatag ang aming pong pananampalataya na kung saan ay naitanim po sa aming pong mga puso. Ito po ang siyang samo at dalangin namin, tanging sa makapangyarihan na pangalan po lamang ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong upo. Kumusta po kayo, mga kapatid? Parang walang kausap pa. Kumusta po kayo? Medyo matagal na panahon na hindi po tayo nagkasama. At sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, ay nadanon man ng kakabsat deto'y Chains Pulpit. Maraming salamat po at wala si Pastor Benson. Nasa Nipako po siya ngayon, kakabsat. So far, ang ating pong tema ay may pamagat na knowing your why. Or alamin daw po natin yung mga bakit natin sa buhay. At ito po ay nandoon o nakasulat doon po sa aklat ng Efeso, chapter 2, verse 10 na ang kanyang pagkasabi, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Alam niyo po ba, mga magulang ko at mga kapatid, napakarami po nating bakit sa buhay. Isang tanong, it is a rhetorical question na parang gusto natin mabigyan ng kasagutan. Yan yung tanong. Di ba? Nagtatanong tayo ng salitang bakit. Marahil sabihin natin, bakit ako pa? Bakit asawa ko pa? Bakit kapatid ko pa? Bakit anak ko pa? Or bakit ako lagi? Bakit ganon? Di ba? Every now and then, lagi pong sumasagi sa ating pong mga kaisipan ang tanong na bakit? 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 Walang hanggang bakit. Puro na lang tayo bakit. Sa mga kabataan po, pag inuutusan sila ngayon, ang sabi nila, bakit ako? Tama po ba ako, mga kabataan? Tama? Lalo na po pag kasalukuyan kayong naglalaro ng ML, bakit ako? Anong meron? Bakit ako? Di ba? Pag meron tayong mga suliranin sa buhay, pag meron tayong mga problema sa buhay, kung meron tayong mga sakit, mga karamdaman at sinasabi natin, bakit ako? Di ba? Tanong na kailangan po natin bigyan ng tinatawag po nating sagot. Kaya nga po, ang tema po natin, knowing your why. Alamin daw po natin ang tanong na bakit. Ang tao, laging nagtatanong ng bakit. Bakit ako tumatanda? Di ba? Mga kapatid, bakit ako nagkakasakit? Ang daming tanong. Hindi na ubos-ubos ang tanong. Bakit ang tagal ng sermon ni pastor? Tuloy na punta doon. Di ba? Mga kapatid, nakakaantok. Yung mga ganyan. So far, sa pangalawang slide po natin, ang sabi dito,
Evidently, people know what they are doing, but they do not often know why they are doing. Parang parte na masasabi po natin, alam mo yung ginagawa mo, pero hindi mo alam na tanong mo sa isip mo, bakit? Bakit kaya? Kaya po ang sabi dito, why me? Alam niyo po ba, ang salitang why me, ito rin po yung ginamit ni Moses nung tawagin siya ng Diyos because of his leadership. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ikaw ang napili ko to lead Israel. Di ba, mga kapatid? Siya yung tinawag ng Diyos pero ano yung excuse ni Moses? Ang sabi ni Moses, I have my brother. Meron akong kapatid, siya na lang. Hindi ako. Kita niyo yun, mga kapatid? Parang ganun tayo minsan na ipinapasa natin ang responsibilidad sa ibang tao. Kaya't ang sabi ni Moses, why me, Lord? Diba? Not unlike kay Propeta Isaiah, noong tawagin siya ng Diyos, sabi niya, send me, O Lord. Send me, O Lord. Ito yung sabi niya eh. Kaya po minsan tayo, mga kapatid, parang hindi maganda na lagi na lang tayong nagtatanong. Hello po? Sino ba sa inyo ang laging nagtatanong? At ang tanong niya, bakit? Di ba? Kaya nga po ang sabi dito, why me? So, evidently, people know what they are doing, but they do not often know why they are doing. Ang sabi dito, we go to church every Sunday, however, why? Yes, of course. Nandito tayo every Sunday. Umaattend po tayo every Sunday. Pero ano pong rason? Bakit po tayo narito, mga kapatid? Anong dahilan kung bakit po tayo narito? Para ba pumalakpak lang? Para ba samahan ang praise and worship team? No. Di po ba? Ang dahilan po kung bakit po tayo narito ay para magpuri at magpasalamat sa Diyos sapagkat ramdam natin ang Kanya pong kadakilaan. Di ba ba? Kaya po, ang sabi dito, we go to church every Sunday, however, why? Tatanungin ko po kayo ngayon, bakit po kayo narito? Yung iba, para matulog. Di ko lang alam. I don't know. Di ba? Para kay dagiti nalaing nga maturog. Iso nga dagiti na duma kay kaya dati agtugaw di talikod, tanong maisugal da, maturog da. Iso nga wanti mayat nga agtugaw dito isango, tanakababain mat nga makasugol ka. Di ba? Kakabsat. So, papansinin po nyo to. So, sa parting ito, we go to church every Sunday. Every Sunday narito po tayo, pero parang hindi natin alam ang dahilan, ang katotohanan na narito po tayo. No maminsan umay tayo to church kakabsat, tapno umay lagpakita nga datayo, umay tayo makigimgimong. Rather than that, wala na. Hello po, kakabsat. Pero sana, hindi po yan ang nais kong makita natin. Pangalawa po, ang sabi dito, we keep on serving, however, why? Parang parte na naglilingkod tayo, pero anong dahilan? Bakit ka naglilingkod? Hello po? Anong dahilan? Bakit ka naglilingkod? Sana masagot din po natin yung why na yan. Pangatlo, ang sabi dito, we constantly pray, however, why? Nananalangin po tayo, pero ang isang napaganda na why natin, bakit? Bakit ka nananalangin? Alam niyo po ba, kalimitan nananalangin tayo pag meron tayong problema. Kalimitan nananalangin tayo pag may sakit ka, pag may kailangan ka, pag malapit ka nang mamatay. Di ba? Kakabsat? Kaya po sa parteng ito, dapat po nating makita yung mga why na to sapagkat sa buhay ng tao ay punong-puno po tayo ng why or bakit, kakabsat. Ang sabi dito, put first thing first. Prioritize what is most important. Anong ibig kong sabihin sa parteng ito, mga kapatid? Sa lahat ng mga why po natin sa buhay, sa dami ng mga tanong natin sa buhay, ang sabi po dito,
put first things first. Anong ibig sabihin? Prioritize what is most important. Maraming mahahalaga, pero ang pinakamaganda, alam mo kung ano ang pinakamahalaga sa lahat ng mahalaga. Nagets po natin? Marami tayong prioritize. Marami tayong dapat na sabihing mahalaga, pero alam mo sa buhay mo na doon sa lahat ng mahalaga, alamin mo ang pinakamahalaga. Yung pagpunta po natin, mga kapatid, para umattend po ng Sunday worship, ito ay isang pinakamahalaga. Di ba? Pinakamahalaga. Kakabsat. Then, sa next slide po natin, pansinin po ninyong mabuti, ang sabi po dito, knowing who you are before you ask why. Alamin mo muna kung sino ka bago ka magtanong. Sino ka ba? Di ba? Sino ka ba? Sino ako? Di ba? Kakabsat. Alam nyo, may mga pagkakataon minsan na yung pangalan natin ay hindi akma doon sa pagmumukha natin. Di ko alam. Parang katulad ko, ang pangalan ko po ay Richard. Pagka pinag-uusapan ang pangalang Richard, parang ang tingin mo naman, sobrang gwapo. Pero parang hindi akma doon sa pangalan, doon sa pagmumukha. Hindi angkop, ang ibig kong sabihin. Try nyo pong i-analyze yung pangalan ninyo. Asan si Sir Rick? Nawala si Sir Rick. Sino pong magandang pangalan? Ayan, si Sister Nancy. Nancy. Pag napapakinggan ang pangalang Nancy, hindi ko alam kung maganda o naaangkop doon sa kanyang mukha. Angkop ba? Hindi angkop. Minsan, yung pangalan natin ay kinokontrast natin kung angkop yung pagmumukha natin doon sa ating mga pag-uugali. Mga kapatid. Di ba, Sister Lilian, ano? Angkop ba? Angkop ba ang pangalan kong Lilian doon sa pagmumukha ko? Natry nyo nang nagsalamin? Natry nyo na? Natry nyo na, hindi pa? Parang wala akong kausap talaga. Naangkop nga ba yung pangalan ninyo doon sa pagmumukha ninyo? Sagutin ninyo minsan ha, para mas maganda. Pagharap ninyo sa salamin, yung pangalan ninyo, mga kapatid, tanungin ninyo, angkop ba yung pangalan ko doon sa pagmumukha ko? Angkop ba ang pangalan ko doon sa pag-uugali ko? Hello po, kumusta po kayo? Di ba kapatid na Florante? Florante. Pag naisip mo ang pangalang Florante, malaking tao. Angkop ba? Pero tingnan ninyo. Baka naman hindi angkop, mga kapatid. Okay, so knowing who you are before you ask why. Dapat alam din po natin ito. Doon po sa aklat ng mga awit chapter 139, verses 13 down to 11, ang sabi po ay ganito. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawin mo'y kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. The last verse ang sabi niya, ako iyong nakita na, hindi pa man isinilang, batid mo kung ilan taon ang haba ng aking buhay. Ang ganda ng pagkasabi ni Salmista David sa talatang ito, mga kapatid, na ang kasiguraduhan sa ating pong buhay, mga kapatid, ay hindi man po tayo sigurado sa haba ng ating buhay, pero ang Diyos ay siguradong sigurado na alam niya kung gaano kahaba ang ating pong buhay. Before anything else, alam ng Diyos, mga kapatid, ang lahat ng nasa atin. Kaya nga po, dito, knowing who you are before you ask why. Alamin mo bago ka magtanong ng bakit. Okay po? Then next po, meron pong dapat nating pag-usapan sa parteng ito. Ang sabi niya,
identify precedes action. Ano po itong tatlong bagay na nais ko pong pakiusapan sa inyo patungkol po sa precede action na to? Number 1, ang sabi po dito, nauuna ang pagkilanlan bago ang gawa. Anong ibig kong sabihin regarding po sa nauuna ang pagkakilanlan bago ang gawa? Tayong mga tao, nakikilala po tayo sa pamamagitan ng ating mga pangalan. Pero minsan may mga senaryo na nakakalimutan po natin ang kanilang pangalan. So, ang nangyayari para ma-recall po natin ang kanyang pangalan, ang ginagawa po natin ay dinedescribe po natin sila through sa kanilang mukha. Or, nadidescribe natin sila sa kanilang mga physical na appearance. Tama po ba? Halimbawa, ako, yung pastor na maitim, na taga Malabobo, alam nyo na yon. Kasi nakalimutan yung pangalan. So, dinidescribe natin sila, mga kapatid. Minsan, dinidescribe din natin sila sa pamamagitan ng kanilang mga pag-uugali. Yung taga San Clemente, yung masungit na, alam nyo na, di ba? Parang ganon ang describe. So sa parting ito, mga kapatid, so yung pagkakilanlan po natin bago ang ating mga gawa, normally, makikilala po natin sila sa kanilang mga pangalan, pero hanggang doon lang tayo. Hindi pa natin sila nakikilala ng buo mula sa kanilang mga pag-uugali. Pero nakikilala na po natin sila sa kanila pong mga pangalan. At yan ang nauuna ang pagkakilanlan bago ang gawa. Di ba minsan, hinuhusgahan natin sila, mga kapatid, pero hindi pa natin sila kilala sa kanilang mga gawa. Pangalawa po, ang sabi dito, kung sino ka, iyon ang gawin mo. Parang maganda. Kung sino ka, ang pagpapakilala kung sino ka, mga kapatid, ay gawin mo. Kung halimbawa, Kristiyano ka, ang lahat ng mga gawaing Kristiyano, yun ang dapat mong gawin. Sobrang dali, mga kapatid. At ang pangatlo, ang sabi dito, ang kilos ay bunga ng pagkatao. Dapat angkop yung pagiging Kristiyano mo doon sa buhay mo. Kakabsat. Okay po? Then, next slide po natin, mga kapatid, ang sabi dito, acknowledge the task prepared for you. Balikan po natin, ang tema po natin, mga kapatid, doon po sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 10, nang sabi niya, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Sino ka ngayon? Isa kang mananampalataya. Isa kang Kristiyano, mga kapatid. Yan tayo ngayon. Isa kang nabago at patuloy na binabago ng Diyos. Ganyan tayo ngayon. At yan po tayo ngayon. Sapagkat ganyan po tayo ngayon na ginawa po ng Diyos, dapat malayo na po tayo sa anuman pong kapahamakan. Kaya't ang sabi niya dito, at ang pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Ang sabi ng maliwanag ng Bible ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Mahirap bang gumawa ng mabuti? Mahirap po. Medyo may kahirapan. Di ba? Kakabsat? Pero yan ang sinasabi na maliwanag doon po sa Ephesians chapter 2 verse 20, mga kapatid. So acknowledge the task prepared for. Ang sabi dito, pre-land significance. Hindi lamang po tayo iniligtas ng Diyos, pero binigyan po niya tayo ng alin? Ng takdang aralin sa buhay na gumawa ng mabuti. Yan ang dapat po natin gawin. Ang gumawa po tayo ng mabuti. Kakabsat. Then last, Timaudi kakabsat nga kayat ko nga pakitungtungan kada kayo, kada ito yung oras tibigat. Ang sabi dito ay rely on your why to outlast how and what. Sa wikang Tagalog sabi niya, umasa sa iyong bakit para malampasan ang paano at ano. Medyo nariribok sa nga dinggan, pero pagpapansinin po natin mga kapatid, maganda yung
kailangan magtanong ka rin paminsan-minsan. Mabalin? Kakabsat? Hindi kasi pwedeng alam mo lahat. Nya, kakabsat. Hindi pwede eh. Kailangan mo ring magtanong, kakabsat. Kaya ang sabi dito, rely on your why to outlast how and why. So, ibig sabihin, ito po yung part na para malagpasan po natin ang tanong na paano at ano, kailangan po muna tayong dumaan sa tanong na bakit. At ang tanong na bakit na ito, dito po tayo magkakaroon ng enlightenment kung bakit tayo narito. Kaya nga po ang sabi niya, kailangan daw po nating umasa sa tanong na bakit. Kasi dito mo makikilala kung sino ka sa harapan ng Diyos at sino ka sa harapan ng tao. Good morning po sa ating lahat. Yun, purihin po ang Panginoon sa mensahe nating napakinggan. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating communion song. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan.
Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinumin sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kopang ito, ang kamatayan ng Panginoon, hanggang sa kanya muling pagparito. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa umagang ito na kung saan aming po muling aalalahanin ang iyong pagkamatay sa krus, Panginoon. Dalangin po namin naman na iyong paspasan ang bawat isa na narito, Panginoon, na sa aming pagtanggap sa tinapay at sa kopa ay aming pong masiyasat ang aming mga puso at isipan at aming pong makita, Panginoon, na kami po'y karapat-dapat sa pagtanggap sa mga bagay pong ito. Ito po ang aming sinasamot dinadalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Sound check. Sound check. Para po sa ating pagbibigay, ating pong pakinggan na nakasulat sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7 and the following. Sabi po dito, datapwat, sinasabi ko, naghahasik ng bahagyana ay ani namang bahagyana, at ang naghahasik ng sagana ay ani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng mga nagsisigana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya, sa lahat ay magsipagana sa bawat mabuting gawa. Pasensya na po, singkit po ako, hindi ko mabasa, maliliit. Pero ang thought po nito is, tayo ay binibigyan ng ating Panginoon ng blessing upang ating magamit sa pagbibigay, pagtulong sa iba. Naalala ko po ang isang kwento na kung saan mayroong 3 magkakapatid. Itong 3 magkakapatid nito, lahat sila ay mga Christians, faithful Christians sila. And then yung lalaki, which is graduate siya ng seminary, nag-volunteer siya na maging missionary sa ibang bansa. Kaya lang, alam nila na ang kapatid nilang ito ay hindi siya financially stable. So yung 2 kapatid na babae, sila yung nag-provide dun sa finances ng kanilang kapatid. So nagpunta sa ibang bansa sa yung kanilang kapatid. And every month, nagpapadala sila. For 20 years, patuloy na nagpapadala sila. And dahil sa mission nito ng kanilang kapatid, 100,000 yung nabaptize doon sa lugar kung saan nagpunta yung kanilang kapatid. Ang tanong mga kapatid, yun lang bang kapatid na lalaki yung mag-aani ng pagpapala mula sa Panginoon dahil siya lamang yung nagpunta doon? Ang nakalagay mga kapatid sa 1 Samuel chapter 30 verse 24, ang sabi po dito, the share will be the same for the man who stayed with the supplies as for the man who went into battle. All will share alike. So hindi man tayo yung kagaya ni pastor na pumupunta, nagsishare ng gospel, nag-evangelize. Yung naibibigay natin sa church, yung ating mga offerings, yung ating mga tithes, ito yung nagiging daan upang ang church natin ay makapag-share ng gospel dito sa ating community. So sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay magbigay. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako
Diyos'y tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling iyas, higit tong nilugod. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat muli, Panginoon, sa mga munting halaga na amin pong naipon sa umagang ito. Dalangin po namin, Ama, na iyong basbasan ang halagang ito, Panginoon, sa galing magamit po namin sa aming pagpapalago at pagpapalawig na iyong banal na salita dito po sa dako ng San Clemente, Panginoon. We also pray, Panginoon, for your continuous provision sa bawat isa na narito, Panginoon. Pagpalain mo, Ama, ang aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, Panginoon, ang aming mga pananim. Na sa ganun po, Ama, ay may pagpatuloy po namin na maiprovide ang pangangailangan ng aming mga pamilya, sa aming mga tahanan, Panginoon. Ganun din po sa pangangailangan po ng aming church. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Morning po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning. Ayan. So, para po sa ating mga announcements ay unang-una po yung mga weekly activities po natin na patuloy po nating ginaganap. Ito po yung ating una-una yung every Wednesday po na activity, yung ating online jam. Sa Facebook Live po ito pinapalabas at every 8 p.m. onwards po. At yung ating devotion and prayer meeting ay every Friday naman po, 7 p.m. naman po dito sa ating church. At every last Friday ay umiikot po tayo sa mga bahay-bahay. At sa ibang activity naman po, yung ating mga national na mga gawain, ito po yung sa provincial na lang muna. Dito si Pastor. Pamagtampo si Pastor. Siya yung president pa natin ng ating convention po sa mga kapastoran. At ito po ay gaganapin po sa Alaminos City. Sa ano yung pangalan, Pastor? Sa convention hall po doon. Basta Don Leopoldo Convention Center, doon po sa Alaminos City. Malapit lang po yun. So gusto niyo pong magkuhan na po doon. Mauna doon kasi Andred Islands yun eh. Magbangka-bangka muna. Tapos, December 26, after po ng Christmas, the Family Day, diretso na po tayo doon. Sigurado marami po tayong makakapunta po doon. At yun, paghandaan po natin yun. At wala pong registration na Pastor. Grabe, libre. Yan, praise God po. At sa National Convention naman po, unang-una po dyan yung syempre kabataan, NSPKKK. Nagatong kay National Youth Convention. 2 araw po ito, 27 and 28 ng Nobyembre 2026 sa Rizal. Ano po yung ano ko yan?
Wala pang exact ano, no. Pero sa bandang Taytay. Taytay, tama ba? Basta sa Rizal. And po, pagandaan na po natin, yung registration po natin ay to be announced pa lamang po, pero around kwan po yan, mga siguro mga 500. Pagandaan po natin yung allowance natin 1,000, mga ganyan. Kasama yung pamasahe siguro. Or kung kaya 1,500, pwede na natin pag-ipunan sa mga kabataan natin at sa mga parents po. Yan, pagandaan po natin yon. Sana makasama po yung mga kabataan po natin dito sa San Clemente. At yung ating sa kababaihan naman po, national, ayan po, sa Inaris Center. Yan, Inaris Center, ang luwang po doon. Sana mapuno po natin yon. At November 28, 2026, pre-registration fee ay 250 pesos at walk-in 300. Kontakan niyo po dito si Sister Nancy, presidente po ng ating kababaihan. Di ba po? At yan po, para mas makatipid po kayo ng 50 pesos, magbigay na po kayo ngayon para sa yung 50. Andin yun, Angel's Burger din yun, no? 1 kilong bigas. Ayan, sana, ano po. At, ano po? Mayroon po tayong seminar po sa Saturday. Mga leaders, elders. Ano po ito ay para sa ating mga elders, deacons, leaders. Tama po. At may registration fee na 100 pesos. Ang speaker po natin dito si Brother Mel Maldupana, ang president po ng Manila Bible Seminary. Ang venue po natin ay dito po sa San Clemente. Yan po. Ang oras po natin ay alas 8. Alas 8. Maghapon po, Pastor. Ayan po. Mukhang maghapon na naman ang magkakape dito. Ayan po, meron pa pong mga event pa po natin. So yun lamang po yung mga activities po natin. At para naman po sa mga guests po natin ngayong umaga, ay sino po dito welcome po natin si Sofia Rafon, tama po? Yan, lakpakan po natin. Si Daisy Takuno. Winnie Ann Lozano, first honor. Rachel Makilan. Yan, Maggie or Magilin Lumibaw. Si Dayan Kabato. Akala ko Tabato na eh. Ayan. Sorry. At si Aaron. Yan, si Aaron dyan. Yan. Dati na po si Aaron dito. Ayan. Hindi ko nakakilala. Kala ko, lumaki kasi siya eh. Nagbinata na. So yan, welcome po kayo sa ating pagsamba po dito, mga kapatid. Tayo po, kung wala na pong announcement. Birthday. Sorry po, yan po. Ayan. Batiin po natin si Brother Angelo. Last week, nagano siya, celebrate siya. Kasama niya yung anak niya. At si Sister Kids. Sino ba to? Babae ba to? Hindi ko kabisado to. Bata ba to? Gidzel Jabrik. Ay, lalaki siguro. Jabrik. At saka si Brother Rod, Brother Florante, Brother Angelo, si Atara, Mr. Maricel, at Brother Denver. Uy, ikaw na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan, happy birthday po at God bless po sa lahat ng may karawan ngayong buwan ng August. At para sa atin naman pong pagkakamustahan, kamustahin po natin, kamayan po natin ang mga kapatid po natin. Umikot po tayo kung kaya po. Ang kailangan ko'y ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo'y ang kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dahil
sa'yo'y sumasambangit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y may hahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Yan. At tayo po ay yumukot manalangin. At dakilan naming Diyos na lubhang makapangyarihan, salamat. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na pinagkaloob po, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang pagsamba namin sa umagang ito, naway napapurihan ka po namin, Panginoon. At Lord God, nawa ang mga napulot naming mga salita, Panginoon, mula sa aming tagapagsalita ngayong umaga, Panginoon, ay magamit po namin ito sa data, Panginoon, sa aming buhay po, Panginoon. At Lord God, patuloy niyo po kaming gabayan sa buong week na naman po ito, Lord. At Lord God, dinadalain po namin si kapatid na Iday, Panginoon. Nawa po ang dinadalain po namin na maging maayos po ang kanyang kalusugan po, Panginoon. At nawa, Panginoon, patuloy mo po siyang gamitin sa ministeryo sa dako ng San Clemente, Panginoon, at patuloy ka pong papurihan niya sa kanyang buhay, Panginoon. At Lord God, dinadalangin rin po namin ang mga kapatid po namin na may mga karamdaman po, Panginoon. Mga kapatid po namin may pinagdadaanan sa buhay po, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay makita ka po nila lagi, Panginoon, upang makita nila ang mga kaparaanan na galing sa iyo po, Panginoon. At Lord, provide po, Panginoon, ang mga kailangan nila sa buhay po nila. At ganoon din po sa aming Panginoon. At Lord God, kayo po mag-ingat din po, Panginoon, kay Pastor Benson, kay Pastor Richard, at sa mga kasamahan po nilang mga pastor po namin dito sa Tarlac, Pangasinan, na siyang umiikot po, Panginoon, sa Change Pulpit at naglilingkod para sa iyo, Panginoon, sa iyong ubasan po, Panginoon. At Lord God, patuloy niyo po kaming gabayan hanggang sa aming pag-uwi. At kayo po muli, Panginoon, ang mag-ingat at gumabay hanggang sa kami po muli ay magsama-sama papunta dito sa iyong bahay-sambahan dito sa dako ng San Clemente po, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ay gamitin mo muli, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, upang mabless din po ang mga taong mga makakasalamuha po namin sa mundong ito, Lord. At Lord God, kung ano man po yung mga pagkukulang at pagkakasala namin ay mapatawad niyo po kami, Panginoon. At sa iyo na lamang po ang kapurihan sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Parabor ka na yati di Diyos, kundi panagat kadwa ito Espiritu Santo, magipagnaot kumakatatayo. Amen. 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 Amen.